Isang pag-ibig na walang hanggan, ang kwento ni Mia at Marco. Si Mia ay isang simpleng babae mula sa isang probinsya, lumaki sa isang bahay na puno ng pagmamahal at pangarap. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat at magsulat ng mga tula. Sa kabila ng mga pangarap na minsan ay tila malayo, naniniwala siya na darating din ang tamang panahon para sa kanya. Sa isang aksidente, nagkakilala sila ni Marco. Siya ay isang makisig na lalaki mula sa isang malayong lugar, anak ng isang mayamang negosyante. Hindi kagaya ng iba, hindi siya natatakot sa simpleng buhay ni Mia. Bagkus, nahanap niya sa mga mata ni Mia ang isang bagay na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay, ang pagiging tapat at maligaya sa kung ano ang meron. Si Marco ay hindi mahilig sa mga magarbong bagay, ngunit tila hindi siya sanay sa tahimik na buhay na tinatahak ni Mia. Nagsimula silang magkausap sa mga simpleng bagay, mga pangarap, at mga alaala sa buhay. Ang kanilang mga kwento ay tila nagtagpo sa isang punto na hindi nila inaasahan. Isang araw, inanyayahan ni Marco si Mia na magpunta sa isang art exhibit sa lungsod. Habang naglalakad sila sa paligid, ipinakita ni Marco ang isang painting na naglalarawan ng dalawang tao, magka-holding hands at nakangiti sa isa't isa. Sa tingin ko, tayo yan, sabi ni Marco. Ngumiti si Mia pero hindi siya sigurado. Hindi pa niya kayang isipin na ang isang tulad ni Marco ay magugustuhan siya ng ganito. Ngunit hindi nagtagal napansin ni Mia ang isang bagay. Kahit na ang buhay ni Marco ay puno ng yaman at pribilehiyo, hindi siya nakaramdam ng kaligayahan mula rito. Si Mia sa kabilang banda ay masaya sa mga simpleng bagay. Ang makapagsulat ng tula, maglakad sa tabi ng dagat, at magbahagi ng kwento sa mga kaibigan. Sa kanya natutunan ni Marco na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ay hindi sa mga material na bagay, kundi sa mga simpleng kagalakan sa buhay. Dahil sa mga gabing puno ng tawa at kwentuhan, nagkaroon ng unti-unting ugnayan sa pagitan nila. Hindi nila ipinipilit ang pagmamahal, pero parang ang bawat araw na magkasama sila ay isang hakbang patungo sa isang hindi inaasahang pagnanasa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinabi ni Marco, "Mia, natutunan ko sa iyo na hindi palaging kailangan ang mga bagay upang maging masaya. Ang kailangan lang ay ang isang tao na magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng buhay." Tumitig si Mia kay Marco at hindi nakapagsalita. Alam niyang merong espesyal na nararamdaman para kay Marco, ngunit natatakot siya. Baka hindi siya sapat para sa isang taong tulad ni Marco. Ngunit hindi nagpabaya si Marco. Isang araw, matapos ang isang linggong hindi pagkikita dahil sa mga abalang trabaho, dumaan siya sa bahay ni Mia at iniabot sa kanya ang isang maliit na kahon. "Ito ang aking regalo sa iyo," sabi ni Marco. Binuksan ni Mia ang kahon at nakita ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. "Wala itong halaga kumpara sa mga bagay na meron ka," sabi ni Marco. "Pero sana maging simbolo ito ng isang bagay na mas mahalaga, ang ating pagmamahalan." Nakaramdam ng kaba si Mia, ngunit nang makita ang mga mata ni Marco, nagpasya siyang sundan ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang, "Pwede ba, Marco? Pwede ba akong maging bahagi ng buhay mo?" Tumango si Marco at mula noon, naging magkasama sila. Ang mga paglalakbay nila sa buhay ay hindi palaging madali. Dumaan sila sa mga pagsubok, mga panahon ng pagdududa, mga suliraning pinansyal, at ang pressure mula sa pamilya ni Marco na gusto siyang maghanap ng isang kasintahan na kasing taas ng kanyang status. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili nilang magsama at magpatuloy sa kanilang pagmamahalan. Nagpatuloy sila sa pagtulong sa isa't isa upang maabot ang kanilang mga pangarap. At natutunan nilang hindi material na bagay ang tunay na nagpapayaman sa buhay. Sa bawat simpleng kasiyahan, tulad ng pagtulong sa mga batang walang magulang, pag-aalaga sa mga hayop sa mga orphanage, at pagbuo ng mga komunidad, naramdaman nila na ang pagmamahal nila sa isa't isa ay isang biyaya. Dumating ang panahon nang nagdesisyon silang magpakasal sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat. Walang magarbong handa, kundi mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa kanilang kasal, sinabi ni Marco, "Ang buhay natin ay walang katapusan na paglalakbay at masaya akong maglakbay kasama ka." Sa mga taon na sumunod, naging simbolo ng kanilang relasyon ang mga pagsubok na kanilang nalampasan at ang malalim na pagkakaunawaan na sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ang tunay na kayamanan. Hindi man sila nakapag-ipon ng maraming pera,
o nakapagpatayo ng malalaking bahay, meron silang higit pa sa lahat ng iyon, ang tunay na pagmamahalan na walang hanggan. Ang kwento ni Mia at Marco ay isang patunay na hindi mahalaga ang estado ng buhay, ang pagmamahal at ang pagtanggap sa isa't isa ang pinakamahalaga. Sa huli, ito ang nagbigay sa kanila ng tunay na kasiyahan at kaligayahan, isang pag-ibig na nagtagal at magpapatuloy sa paglipas ng panahon.